Today, I'm going to share to you a message entitled, The Cheerful Givers. Marami po ay givers, hindi naman cheerful. At ang iba naman, cheerful lang. Okay. Sa kaharian ng Diyos, walang pilitan. Tingnan ninyo, pagpunta pa lang sa langit, hindi namimilit ang Diyos. Kaya sabi niya sa Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Ano sabi niya? Kung sasabihin mo ng iyong mga labi na si Jesus ay Diyos, at ikaw ay maniniwala sa puso mo na siya ay nabuhay na maguli, ikaw ay maliligtas. Hindi sinabi ng Panginoong, pag hindi mo tinanggap siya ka. Okay. Laging ang Panginoon, ang dating choice mo yan. Ikaw ang mamili. Kaya kahit kaya ng Diyos, pwersahin ng sino man, para gawin ang gusto niya, hindi niya ito ginagawa. Bakit? Kasi ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At ang pamimilit ay hindi pag-ibig. Ang pag-ibig will respect your free will. Dito ka maupo, ayaw ko dyan, dito ka sabi. Ayaw ko nga dyan, gusto ko doon. Ikay dito, pag-ibig ba yan? Laging ang pag-ibig ay walang pilitan. Okay? Ayaw ng Diyos ng mga alipin. Ang gusto niya ay mga anak. Ang gusto niya ay mga sumusunod sa Kanya kasi nagmamahal sa Kanya. Ang gusto ng Diyos na mga maglilingkod ay mga partners. Yung bang magkasama sila na magka-partner, iisang layunin, ang gusto ng Diyos ay ikaw ay isang kaibigan. Now, iba si Satan. Si Satan namimilit, si Satan nangaalipin. Si Satan nagpapasunod sa takot, sa panlilinlang, sa witchcraft. Kaya pasusunod din ang tao kahit ayaw niya. Kayo may narinig na yung mga nabudol? Lately ako yung nakarinig uli Kaya kapag nakakarinig ako ng ganyang mga kwento, ako ay interesado kasi ni-research ko yan. Part kasi yan ng aking sineseminar doon sa Inner Healing and Deliverance Seminar. May topic ako tungkol diyan. Nung yan nire-research ko, ang dami nagsabi na si ganyan na budol, si ganyan. At ibang-iba ang mga ways. Lately lang ay may nagkwento sa akin na pupunta lang sa bangko, may lumapit lang sa kanya. Mamaya sunod-sunudan na siya. Nag-withdraw na siya, ibinigay na doon. 4 daw yata yung lumapit na yun. Mamaya nagpunta pa sa lipa. Ibinigay niya ang kanyang card at namili naman yung mga kasama. Tapos nagpakita daw sa kanya ng bag na punong-puno ng pera. Noong naimasmasa na o noong nawala na yung tama, nakita niya, lahat ay papel lang. Tuloy, nakakuha siya ng mga pera dahil ng budol. Yung mga yon ay gumamit ng witchcraft. Tuloy naalala ko yung isang pangyayari. Ito ay kakilala ko talaga Nasa Lipa City siya. Pagkatapos ay may lumapit din sa kanya. Grupo din mga 4 din. At hiningi sa kanya yung kanyang mga alahas. Ibinigay naman niya. Sunod-sunudan. Tapos sabi sa kanya, meron ka pa ba diyang
Meron akong cheque dito, pero ito ay retirement ng kapatid ko. Nung apat daw na yon. Saang bangko? Sinabi kung saang bangko sa Lipa. Tayo doon. Nagpunta sila. Di po ba ang cheque, pag wala sa pangalan mo, hindi mo naman mapapapaltan yun eh. Pero, nagpunta sa teller. Tinawag ng teller ang manager. Pumunta si manager. Pinaltan. At nung makaalis na, biglang sabi noong kakilala kong yon, ba't niyo pinaltan? Sabi noong teller, ba't kayo nagpapalit? So, nawalan sila. At kung ikaw kwento mo sa iba, hindi maniniwala eh. Pero ang dami ko nang nalaman na nabudol using witchcraft. Kasi si Satan ganon, miski ayaw. Nagamit siya ng ibang mga yung paraan para magawa ang gusto niya. Sandali, wag naman kayong matatakot, ha? Baka pagdating diyan nakatungo na lang kayo, ayaw nyo magtitingin yung kanino. Parang may nag-try din, naalala ko, may nag-try din kinayayan eh. May dala daw yung karton, pinapapalta ng yung card nila. Sabi daw niya, ito. Ay, hindi nakalusot na no. Kayong mga Christian, may protection kayo. And then, I also know, ito naman ay nangyari sa isang pastora na nagtitinda sa palengke sa Tanawan. May lumapit sa kanya, may pumasok ng tindahan. Pagpasok daw nung tao, iba na daw agad na naramdaman niya. Ang ramdam daw niya, hinihigop siya. And then, ang sabi daw sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong pera. Naku, hindi daw madali, pero ang sabi daw niya, in Jesus' name, labas. Paglabas daw nung tao, nahingkay na. May tama na. Gayang kasi yung nagwi-witchcraft pag nakatapat siya, balik sa kanya. At napag-alaman niya, yung taong yon, marami nang nakuhanan ng mga tindahan. Uulitin ko, kayong mga Kristiyano, huwag kayong matatakot. Greater is He that is in you than he that's in the world. Kaya ako sinabi yon, iniahambing ko lamang ang pagkakaiba ng Diyos kaysa kay Satanas. Ang Diyos hindi namimilit, hindi Kanya pasusunurin kung ayaw mo. Kaya naman, kahit na o lalo na sa pagbibigay, ang gusto ng Diyos, maluwag sa loob at hindi napipilitan lang. 2 Corinthians 9 verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Praise God. Sino dito ang mga taga-masaya? Dito. Iniibig kayo ng Diyos. 2 Corinthians 9 verse 7 in English, for God loves a cheerful giver. Yung cheerful, ang pinagkuhanan nito na salita ay hilaros. Ang ibig sabihin ng hilaros ay masaya, cheerful, hindi labag sa kalooban, pero it also means na ikaw ay ready. Hindi ka, dahil ikaw ay willing, ready ka. Kahit sa moment's notice, prepared ka. So, listen to this. Maraming promises si God sa nagbibigay. Maraming promises. By the way, kaya po itong suot ko, ako iaabay mamaya, ay diretso na. Hindi po. Maraming promises si God sa nagbibigay. The promise sa seed. Ano ang promise sa seed? It is the promise of multiplication. Galing ito sa principle sa Genesis na seed time and harvest. Kaya maraming lumabas pa ditong mga promises. Katulad ng he who sow abundantly will reap abundantly. Merong mga specific harvest sa mga specific sowing or specific actions.
Katulad ng kapag ikaw ay nagbigay sa mahirap, ang sabi ng Diyos, ikaw ay nagpahiram sa Kanya. Sipin mo yon, pag ikaw ay nagbigay sa mahirap, may pautang ka kay Lord. Ano pa? When you give to the men of God, doon lamang po sinabi yung salitang, and God shall supply your needs. So merong mga katapat na mga pangako sa bawat specific actions. Galing ito sa promise ng seed. Kindly say seed. Meron din pong promise sa tithes. Ang promise naman sa tithes ay God will open the windows of heaven, pour out the blessings that you cannot contain, rebuke the devourer in your behalf. At may pangako din sa first fruit. Kayo pa'y nagbigay na ng first fruit. Ang pangako sa first fruit ay ito, God will fill your storehouses with plenty, and the blessings will remain in your house. Meron kasing mga pinagpapala, mamaya wala na. Ibig sabihin, hindi nag-remain. So yan ang pangako ng first fruit. Now, these promises sa ating pagbibigay motivates us to give. Pero sa mga cheerful givers, ang higit na motivation nila sa pagbibigay ay yung kasiyahan nila sa pagbibigay. Sa kanila, ang giving ay hindi ito isang robotic action, isang mindless activity, isang heartless na behavior. No. Sa kanila, sa mga cheerful givers, ang pagbibigay excites them. Giving for them is an act of joy. So, let's talk. Paano ka, Pastor, maging masaya sa pagbibigay? Unang-una, sinabi ko sa inyo na God loves a cheerful giver. Naalala ko nung una, nasa maliit pang church. Offering, usually, sinasabayan niya ng kanta. Ay, ang kanta na may pagkakalungkot. Offering ha, kinauuhawan kita. Kakoy, palitan mo yung kanta mong yan ha. Paano ka sasaya ang mga tao diyan sa kanta mong yan? Unang-una, the action itself, yung iba kasi hindi nila nalalaman, Pastor, hindi ako masaya, hindi na ako magbibigay. Hindi. Gawin mo yung saya susunod. Okay? At saka, kailangan ma-experience mo para maunawaan mo na walang nawawala sa iyo pag nagbigay. Hindi napapagpala pa. Pero, may sasabihin ako sa inyong mga reasons para tayo makapagbigay cheerfully. Una, recognize kung saan galing ang ibinibigay. Recognize. Sabi ng James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights. So lahat ng mga kaloob, mga mabubuting mga kaloob, ay nanggaling sa taas, galing sa Ama. Kaya naman, alam ng cheerful givers, kindly say, cheerful givers. Alam ng cheerful givers na lahat na meron sila galing sa Diyos at pag-aari ng Diyos. Sometimes, it takes something to happen bago ma-realize ng isang tao na lahat na hawak niya ay hindi kanya. Na pwedeng mawala. O kung hindi naman mawala, ay pwedeng mawala ang kanyang kakayanang ma-enjoy iyon. Aanuhin mo ang isang ref ng chocolates kung mataas ang iyong sugar. Ang kakayanang ma-enjoy at mapakinabangan ng anumang meron ka ay biyaya din lamang ng Diyos. Tingnan ninyo ha, kapag na-recognize mo na lahat na meron ka ibigay lang sa'yo, bakit ka malulungkot ibigay ang hindi naman sa'yo? Meron pa ba ditong hindi pa lumalaya sa balutin mo ko ng... Meron pa ba ditong hindi lumalaya? Mamaya ipapatawag po natin yon at this is the day of your freedom. Okay. Yan pa namang mga
balutin mo, ang style ng mga yan. Parito ka. O, ari. Hindi naman kanya. Siya yung nagbibigay sa iba ng hindi kanya. Ba't niya nagagawa yon? Kasi mas masarap ibigay ang hindi sa'yo. Diga. Parinig ka, may donuts din. Parinig ka. Aba, sa galing, di naman siya nag-sponsor. By the way, yan pong mga donuts natin, may dalawang nag-sponsor niya na from the States. Kaya po, manda kayo, iniisip ko nga laging donuts Pagtang kaya naman natin ng mga kwek-kwek, mga ganyan. Anyway, mas madaling ibigay ang hindi sa'yo. Diga? Kaya isipin mo na lahat na meron ka ay hindi sa'yo at bigay lamang yan ng Diyos. Ang cheerful giver, alam niya na hindi siya ang source ng blessing. Alam niya na daanan lang siya ng blessing ni God kung kanino man. Daanan. Okay? May nakausap ako noon, kakandidato siya. Ay nagkukwento siya sa akin, sabi niya, kaya po ako kakandidato, masarap ang pakiramdam po ng nakakatulong Gustong-gusto ko pong nakakatulong. Ay gusto kong sabihin, ano ka nakakatulong? Ayan namang ibinibigay mo hindi galing sa iyo Di kayo iyan na ibinigay din lang sa iyo para ikaw ang mamahagi. Anong ibig sabihin? Daanan ka lang. Ang mahirap sa mga daanan, ang ramdam nila sila. Pag siya'y dinaanan, ang akala niya siya. Are you there? 1 Corinthians 4 verse 7. Sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo? At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo'y pinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Iba ka ba kaysa ibang nilalang? Iba ka ba? Bukod tangi ka ba na ang hanging hinihinga mo ay hindi galing sa Diyos? Baka yung hinihinga mo ay galing sa vulcanizing, pero iba ka ba? Yun ang ibig sabihin dito sa 1 Corinthians 4 verse 7 Sino ang nakakakita ng kaibahan mo? Ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Nakakatuwa si Lord, nakakagising. Parang sabi ni Lord, hoy gising. Hindi ka bukod tangi. Ang lakas mo ba sa pagtatrabaho ay hindi galing sa Diyos? Saan yan galing? Lipobitan? Cobra? Ano pag ang mga energy drink? Red Bull? Okay? Ako'y hanga doon sa inom ng energy drink, wala namang ginagawa. Ano mang meron tayo, ay tinanggap lang sa Diyos. Kaya hindi tayo malulungkot, ibigay ang anuman. Kahit yung dukhang balo ay nagbigay. Ito'y mababasa nyo sa Mark Ito po ang pangyayari. Nandun po sila sa synagogue. Umupo si Jesus sa tabi ng offering box. Umupo si Jesus. At pinagmasdan ni Jesus ang mga nagbibigay. Pag kayo'y nagdadala ng tithes and offering ninyo, huwag ninyong isipin yun mindless na action, robotic behavior. Hindi yun basta na lamang, okay? No. Nakamasid ang Diyos. Sabi dito sa Mark, ang Panginoong Jesus ay nakamasid habang nagbibigay ang mga tao. At aking itutuloy ang pagbabasa, Mark 12:42. Lumapit ang isang dukhang babaeng balo at naghulog ng 2 sentimos na maliit lang ang halaga. Verse 43. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo ang dukhang babaeng balong ito ang naghulog ng higit na malaking halaga kaysa kanilang lahat na naghulog ng salapi sa kaba ng yaman. Verse 44. Ito ay sapagkat silang lahat ay naghulog ng mga labis nila. Ngunit siya sa kabila ng kanyang karukhaan ay inihulog ang lahat ng kanyang kabuhayan.
Tinitingnan ng Diyos pati ang amount na ibinibigay natin. Akala kasi talaga natin yung ating pag-o-offering dito, wala lang. Nakamasid si Lord. At look at this, hindi pinigilan ni Jesus ang babaeng balo na magbigay. Kung siguro ikaw, sasabihin mo, alay, wag na kayo, wag na kayo. Ibang-iba talaga ang Diyos kasi kumikilos siya sa kanyang batas o sa kanyang prinsipyo na alam ni Jesus na yon ang paraan para mapagpala niya yung babaeng dukhang balo. Kaya hindi niya pinigilan. Sa halip, pinarangalan pa siya ni Jesus. Alam mo, itong dukhang babaeng balong ito, mas malaki ang binigay niya. Now, yung babae ay nakapagbigay. At tayo makakapagbigay ng masaya kung alam natin na lahat na meron tayo ay bigay lang sa atin at tinanggap lang natin. Kaya ang sabi ng Matthew 10 verse 8, freely you have received, freely give. Ikaw ay tumanggap ng walang bayad, ibigay mo rin ang walang bayad. Now, that's the number one reason kaya makakapagbigay ka cheerfully. Amen ba? Iisipin mo, hindi yan sa'yo. Napansin ko, ang katalinuhan ng Bible, kung gusto mo talagang mag-grasp ito, laging tingnan mo sa perspective ng walang hanggan. Perspective ng eternity. Kasi kung ang tingin mo lamang hanggang dito, mahihirapan ka. Akala mo ito ang mundo mo, akala mo itong bahay mo, akala mo mamamayan ka ng mundo, akala mo itong buhay mo, mahihirapan ka. Iba ang Panginoong Yesus, ibang perspective niya kasi siya galing sa langit. Sinasabi niya, gawin mo ito at ikay mapagpapala. Pag sinabi niya pagpapala, hindi lang dito, kundi hanggang sa walang hanggan. So let's go to number 2. Number 2 reasons kaya ikay makakapagbigay cheerfully. Number 2, sinasanay tayo ni God maghari kasama niya. Yes, kasama po tayo ni Jesus at ng Diyos Ama na magpapatakbo ng kaharian ng Diyos. Ano mang itinuturo sa atin ni God ngayon, tulad ng generosity o ng pagbibigay ng masaya, ay pagsasanay lang sa atin kung paano kumilo sa kaharian niya. 2 Timothy 2 verse 12, if we endure, we will also reign with Him. Remember this, hindi lang tayo iniligtas ng Diyos sa impyerno, ha? Yehey, nakaligtas ako sa parusa. No, iniligtas din tayo para sa langit. Sabi ni Paul sa taga-Korinto, na kaya na nilang ayusin ang conflicts sa church dahil darating ang panahon na sila ang huhusga sa mga anghel. Tingnan po ninyo yung mindset. Laging ang perspective ay sa walang hanggan. Basahin ko sa inyo 1 Corinthians 6 verse 3. Don't you realize that we will judge angels? Huhusgahan natin ang mga anghel. So you should surely be able to resolve ordinary disputes in this life. So kaya na ninyong ayusin yung mga conflicts ninyo dito sa inyong buhay. Bakit? Kasi ang i-resolve ninyo doon ay, ang inyong huhusgahan doon ay ang mga anghel. So anong ibig sabihin ni Paul? Inihahanda ni Paul ang mga tao sa buhay sa langit. Ginagamit ng Diyos ang ating mga circumstances para ihanda tayo sa mas malaking roles. Ang prison ay hindi destination ni Joseph. Of course, you know Joseph, ano? Ginamit lang yon para patatagin at sanayin si Joseph sa kanyang paghahari sa Egypt. Tayo man ay ganun din. Dito, sinasanay tayo ng Diyos sa paghahari sa kanyang kaharian. Hebrews 12 verse 6, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. So, kapag may tinuturo ang Diyos sa iyo, pagtiwalaan mo ang Diyos. Ang layunin ng Diyos sa pagdidisiplina at pagsasanay sa iyo ay para
Ikaw ay matutong mamuhay sa walang hanggan, matuto ka kung paano maghari kasama ng Panginoong Hesus. At itong itinuturo ng Diyos sa atin, ikaw ay maging cheerful giver. Gusto ng Diyos na makamukha natin siya. Number 3. Being a Christian means to be like Christ. To do the things He did. And giving generously, expecting nothing back sa binigyan mo, is being Christ-like. Okay. Dito po sa wedding sa Batangas, for the sake ng mga nasa online, ang wedding sa Batangas ay nakakatuwa. Lalo na't ikaw ang ninong at ninang. I-announce ang iyong ibibigay. Kung ikaw ay malapit na kamag-anak, tiyo, tiya, kung ikaw ay ninong sa binyag, sa kumpil, at lalo na kung ikaw ang ninong sa kasal, ay meron diyang i-announce kung magkano ang iyong binigay. Nakakatuwa. Bakit nila ginagawa yon? Tradition, pastor, na kasanayan. Pwede. Pero ito talagang reason. Kasi lumalaki ang tinatanggap ng mag-asawa. At masaya naman tayo na yung mga mag-asawang babagong magsisimula ay may pagsisimulan. Eh bakit po lumalaki ang tinatanggap ng mag-asawa kapag ina-announce kung magkano ang binibigay? Kaya naman yung mga ninong nag-uusap-usap na. Natuto na rin, magkanong iyong? Eh kasi okay. Pag ako'y natatanong kung magkano ng akin, hindi ko sinasabi. Di sila ninenervyos. Ay, ibigay mo kung anong maluwag sa loob mo. Okay. Bakit kaya? Kasi nagpapasaya sa nagbibigay kapag nare-recognize ang kanyang pagbibigay. Ako ay nakapanood nito once, ako ang nagkasal na merong nagsasabi kung magkano. Ako gay tuwang-tuwang manood. Hindi ko lamang alam kung yung mga ninong ay tuwang-tuwa, pero ako'y tuwang-tuwa ako. Meron talagang kagagaling. Iba't ibang style yan, ha? Meron namang ready, Merong ready. Nalaman ko, yung ako'y nanonood, dahil ako nga nagkasal, sabi noon nagtatawag, ito po ang tiyo. Lakad na lakad pa lamang, mahina na ang benching ko. Ay, tiyo ha, tiyo, hindi ninong ha, tiyo. Lakad na lakad pa lamang. At kayo po diyang nakakula na ang sobre, pwede po nating kalagin at may kula ko dito. At heto, meron namang mga ready. Nagbibigay. Ang unang balot ay mga 150. Ay binibilang. 100! Sabi pa noon pag ako po ay excited, ibig sabihin ay malaki. Pag humihina ang boses ko at nalulungkot, alam na ninyo. Kung mga gayon. Sabi ko, ano ba to? Hindi nagbibilang. Aba, yung pala'y nasa loob ang mga lilibuhin. Ready si uncle, ready. So 100, mga may lumabas na. Aba, lampas pa sa 25. Ay, alam mo ga, kung pinaalis, hindi. Sandali, uncle. Kulang ka na lamang sa 7,000. Ay, kulang pa daw sa 7,000. At heto, ready rin si uncle. Ready. Nagbigay uli. At laging ganon, sasaya naman. Sasaya nung ikakasal. Minsan, naiisip ko, makapag-sideline kaya. Kaya ko rin yung nagtatawag ng ganyan. Si Ninang, ikaw pa lamang. Kalahating milyon na yan. Itiyak namang mapapabigay ng malaki. Now, ba't nila ginagawa yon? Kasi nagpapasaya sa nagbibigay pag siya'y nare-recognize. Meron pa nga diyang ibang style darating naka-shorts. Wedding yun ha, naka-shorts. Tatawagin. Ang umpe. Hindi no sa kumpil yun. Ang umpe. Pupunta doon naka-shorts. Oo po, parang walang ano.
Mamaya, nagbigay ganare. Gustong-gusto niya yon na tipong siya ang tingin ni mababa, pero nung nagbigay, ang laki. Ibang pakiramdam niya. So yung mga nagpapakasal ngayon, nagkaka-ideya kayo, no? Nagkaka-ideya kayo, no? Attorney, nagkaka-ideya ka, ha? Nagkaka-ideya. Okay. Pero listen to this. Kapag nadala natin ang ugaling ito sa labas, sa wedding dahil yan nakasanayan na ano. Pero kapag nadala natin ang ugaling ito, hindi tayo magiging cheerful giver. Paano kapag hindi na-recognize ang pagbibigay natin? Di gagawa ka na ng paraan para malaman nila. Ako nga pala ang nagdala na yan. Ako ang nagdala ng baboy. O, alin? Yung lechon, ako yung. Wala naman nagtatanong. Huwag kang gagawa ng anuman na kapag ka hindi ka na-recognize, malulungkot ka. Are you there? Paano kung ang binigyan mo ay ungrateful? Meron kasing ganun yung mga nabibigyan din naman nagpapa-thank you. Siguro magre-reklamo ka. Kainaman na. Ako'y nagbigay ng ganare. Hindi man lang nagpasalamat. So what are we going to do? Itong ating dapat mindset. Never do something for someone if you're going to complain about it later. Huwag kang gagawa ng anuman kung mamaya ikaw may magrereklamo din. Kahit ano. Si Jesus ang ating modelo kung paano magbigay. Hindi siya nagko-complain sa sakripisyo niya. Saan ka nakakita nagbigay ng buhay, hindi nagko-complain? Tayo nagbigay lamang ng kaunti, reklamo na hindi napansin. Ang cheerful giver ay hindi nag-e-expect ng recognition, kaya nagbibigay siya kahit sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Lucas 6:34-35. Kung kayo'y magpahiram lamang sa mga taong mayroon kayong inaasahang tatanggapin, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang tanggapin nilang muli ang gayon ding halaga. Kung ang pakakainin lang ninyo ay yung makakapag-imbita rin sa inyo, ay di para lang kayong exchange gift. Verse 35. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Sabihin mo sa katabi mo, narinig mo yan? Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga hindi mapagpasalamat at sa masasama. Ang Diyos ay mabait sa mga walang utang na loob. Kahit hindi mo nare-recognize lagi na ang Panginoong Jesus ay namatay sa iyo sa krus upang bayadan ng kasalanan mo, kahit hindi mo nare-recognize kung ano yung dinaanan ng Panginoong Jesus na isang Diyos na hindi nakakaranas ng hirap sa langit, nagkatawang tao sa lupa para bayadan ang kasalanan ng mga nilalang lamang. Kahit hindi mo nare-recognize yon, na yung dinaanan niya ay sobrang hirap, na ang kamatayan sa krus ay hindi humane na kamatayan, ito'y kamatayan na kung saan ay talagang pinahihirapan para ipakita sa mga kalaban ng Romano kung ano ang mangyayari sa mga lumalaban sa kanila. Na ang kamatayang iyon ay designed to be slow, dahan-dahang mamamatay para mas matagal na maramdaman ang pain. At kahit hindi mo nare-recognize yun, at nalilimutan mo na magpasalamat na mayroong isang Diyos na namatay at nagbayad ng kasalanan mo, mahal ka pa rin ni Jesus. Bakit? Siya kasi cheerful giver. Ang cheerful giving ay mapagbiyayang pagbibigay. Ibig sabihin ng mapagbiyayang pagbibigay ay willing at happy. Hindi lamang willing masaya. Willing at happy si God na magbigay kahit pa nga sa masasama. At gusto rin ng Diyos na makita ang ganitong ugali sa kanyang mga anak. Ang masayang pagbibigay ay biyaya ng Diyos na na-reveal sa atin. Kamukha natin si Jesus kapag tayo nagbibigay ng masaya. Are you there?
Mamaya, tutuladin ko ang Panginoong Yesus. Habang kayo'y nagbibigay, ako'y tatayo dito at titingnan ko ang inyong mga mukha. Yung hindi nakangiti, sasabihin ko, balik sa linya, ulitin mo. May nakita nga ako sa Facebook, offering, naku, sumayaw pa. Wow! Masaya Sir Paul. Binibigyan kita ng tip, nasaan si Clifford? Okay, number 4. Ano nga pinag-uusapan natin dito? Paano ka makakapagbigay ng masaya? Na kung talaga namang hindi mo kaya, kikitain na lang kita. Anyway, number 4. Nagbibigay ng reward si God sa ating pagbibigay. Itong mga reason ito, sasaya ka na Hindi naman ibig sabihin na huwag kang umasa sa binigyan mo ay walaan na nga lang. Your giving will never be for nothing. Your generosity to others never goes unrewarded. In-appreciate man niya o hindi, laging re-rewardan ng Diyos ang pagbibigay mo. Matthew 10:42. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig. Ano daw ibibigay? Huwag niyong kakalimutan kailangan malamig. Sa isa sa mga maliliit na ito, dahil siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Di napapansin? God is taking notes. Nire-record ng Diyos. Kahit isang maliit mong binigay, yung ganamang nagbigay ng tubig, yung ganamang issue, yung ganamang malaking bagay. Pero sa Panginoon, kahit yung maliit na aksyong yon ay sinusulat niya at tanda ng Diyos. Tandaan mo na sino mang magbigay ng malamig na tubig sa aking alagad, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Tubig lang yon. Eh pag hindi ka pa sumaya, eh dahil ang binibigay mo ay lampas sa tubig Are you there? Hindi issue kung anumang response ng binigyan. Kung nagpa-thank you, kung masaya. No, ang issue ay doon sa nagbigay. Ang sabi ng Diyos, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Si tumanggap ng tubig, bahala na siya. Kung siya'y nagpasalamat, kung siya bagay, The cheerful giver is content in the reality that there is an abundant reward coming from God. Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ang Diyos talaga ay nagbibigay ng gantimpala. Hindi mo na mababago yon. Yun ay tunay. Now, kapag nagrereklamo tayo sa ating pagbibigay, dahil hindi napansin, hindi na-recognize, ninanakawan natin ang ating sarili ng pagkakataong tumanggap sa Diyos. Bakit? Hindi naman pala tayo kay Lord umaasa ng reward, doon sa binigyan. Di, inalsan mo ng sarili mo ng chance na tumanggap kay Lord kasi gusto mong tumanggap doon sa binigyan mo. Pastor, kanino ako magbibigay? Okay. Sa mga hindi makakapagbalik, sa mga mahihirap. At huwag na munang lumayo sapagkat marami niyan sa palibot mo, sa pamilya mo. Sadyang ganyan ang mga kapamilya, hingi ng hingi. Sa iyong neighborhood, sa iyong school. Di ko malimutan yung testimony ni Pastor Alona nung daw siya napasok at recess, ay siya daw inaub-ub na lang sa table. Akala nila inaantok lang. Ang totoo, wala siyang baon. At siya'y nagugutom, tinitiis na lang niya. Dahil tinutulungan niya ang kanyang ina sa pagtitinda sa palengke. Tingnan mo, baka sa school mo may ganun din. Sa halip na lagi na lamang magandang sapatos, sabihin mo naman sa iyong magulang, Inay, huwag mo na akong ibili ng bagong sapatos, meron na ako. Yung ibibili mo, bigay mo na lang sa akin yung pera. Bakit? Maghahanap ako ng mabibigyan sa school, yung mga walang baon. Wow, ang galing ng batang ito.
Matindi ang pagpapalaki sa kanya. Wag na munang lumayo. Gustong magbigay sa Nigeria, sa Africa. Tingnan mo muna, yung ka-life group mo, baka walang damit. Start with the need you see and meet it. Anong may ibigay ko? Okay. Noong si Moses ay unang nakaharap ng Diyos sa kanyang burning bush experience, at sinasabi na ng Diyos, Moses, susuguin kita para palayain ang mga Israelita sa Egypt. Si Moses na utal ay nagbigay ng mga excuses sa Diyos para hindi niya magawa yon. Para sa pagpunta niya sa Paraon, basta nagbibigay siya ng excuse. Sabi ni God, ito ang kanilang usapan. Sabi ni Moses, ano sasabihin ko pag ako nagpunta doon? Anong gagawin ko? Exodus 4 verse 2. Then the Lord said to him, what is that in your hand? A staff, he replied. Verse 3, the Lord said, throw it on the ground. Anong ibig sabihin? Kasi sabi ni Moses, paano ko gagawin yun? Anong meron ako? Anong aking sasabihin? Ano? Sabi ni Lord, ano ba meron ka? Ako'y may dalang tungkod. Ay, di yan ang gamitin mo. Yan ang ibigay mo. Yan ang gamitin mo. Ano ang gagamitin ko sa pagbibigay? Ang sasabihin ng Diyos, ano ba meron ka? Laging magsisimula sa anong meron ka dahil yang meron ka, binigay ng Diyos sa iyo yan. Mag-start ka doon. Start with what is in your hand. Ibigay mo yon. Are you there? Kayo ba'y masayang-masaya na? Saan pa po ako magbibigay? Sa gawain ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, ina-expect naman ni Lord na involve ka sa kanyang mga gawain. Wala nang sasaya sa isang ama na makita ang kanyang anak na involved sa mga bagay na mahalaga sa kanyang ama. Sa palagay ninyo, anong ramdam ng Diyos Ama sa iyo? Involved ka ba sa gustong gawin ng Diyos Ama sa lupa? Involved ka ba? O para kang isang anak na walang pakialam, busy sa iyong pag-gaming? Ibigay mo sa gawain ng Diyos. Ibigay mo sa mga ginagamit ng Diyos upang lumaganap ang kaharian. At ang sabi ng verse ay lalo na sa mga nagtuturo. Let me read it to you. 1 Timothy 5:17 and 18. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo ng mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Verse 18, sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik, nasusulat din, karapat-dapat lamang nabayadan ang manggagawa. So, magbibigay kayo sa gawain ng Diyos. Be involved. Alam mo naman ano bang gusto mangyari ng Diyos? Ang gusto ng Panginoon, walang mapahamak. Ang gusto ng Diyos, walang pupunta sa impyerno. Ang gusto ng Diyos, makilala siya. Tingnan ninyo, sinong gumagawa noon? Ginagawa ba yan ng San Miguel Corporation? Ginagawa ba yan ng ABS-CBN? Ginagawa ba yan ng kung anumang organization? Then, hindi po. Then, bakit laging yun ang iyong binubuhusan ng resources, ng time? Samantalang ang iyong amay merong layunin. At ang gusto ng iyong amay, ikaw ay maging involved doon. Are you there? Saan pa po ako magbibigay? Sa anuman o sino mang sinabi ni God sa'yo. Last na tayo. Number 5, reasons kung bakit tayo, kung paano maging cheerful giver. Magbigay kung gaano ang gusto mong matanggap sa walang hanggan. We are so blessed. Tayo'y nagtatanim at umaani galing sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Gayong ang ibinibigay natin ay atin din namang iiwan. We are so blessed. Tingnan nyo ha. Ang ibinibigay naman natin, iiwan din natin yan. Anong mahirap ibigay? Bakit mahirap maging masaya sa pagbibigay? Okay. Ang buhay natin ay isa lamang hamog.
Sa umaga ay nariyan, alas 9, wala na. Ang pera ay limitado. Ang salita ay kaunti lang. Ang talent nawawala. Meron akong narinig. Yun yatang Bee Gees. Meron dong buhay pa eh. Yung pangalan noon. Pero narinig ko siyang yung kumanta, pero medyo matanda na siya. Hindi nakapareho noong bata. There was a time, napakasikat ng Bee Gees. For so long. There was a time. Kasi, kumanta sila ng kakaiba. Ano? And then narinig ko ngayon, na medyo matanda na, iba na? Iba na ang boses. Ano ibig ko sabihin? Ang talent, nawawala rin. Ang lakas, nababago. Pero ito, lahat ito, pwede nating i-invest sa kaharian ng Diyos. Pwede nating ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagtugon natin sa kanilang pangangailangan. At alam mo ang maganda doon? Doon lamang hindi nawawala ang kung ano meron ka. Ang ibinibigay lang natin ang hindi nawawala. Oh, I pray we understand that. Oh, I pray we see it according sa perspective ni Lord. Kasi doon ka lang tatalino. Pag ang iyong pananaw hanggang lamang sa lupang ito, you will never be wise. Actually, ang tanong ay hindi, magbibigay ba ako? Ang tanong ay hindi, bibigyan ba ako ni God ng reward? Hindi yun ang tanong. Ang tanong ay ganito, gaano ba karami ang gusto kong matanggap sa Diyos? Gaano karami ang gusto kong matanggap sa Diyos? Bakit? Sapagkat sa pananaw na yon, yun ang magpapasya sa akin kung papaano ako magbibigay. God loves a cheerful giver because the gift comes from a heart that has been made glad. Ito yon. Alam mo kung bakit ka magiging cheerful giver? Kasi kauna-unahan pa ay ang puso mo'y masaya na bago ka pa magbigay. Masaya ka na sa Diyos at ang nais mo ay maganap ang purpose ni God. Masaya ka na kay Lord, kaya gusto mong suportahan ang gawain niya. Kaya ikaw ay cheerful giver kasi ang puso mo'y nauna nang nabago bago ka pa nagbigay. Masaya na ang puso mo na ikaw ay nasa Diyos. Masaya na ang puso mo kay anak ng Diyos. Masaya na ang puso mo kay iniligtas ng Diyos. Kaya masaya ang puso mo na maging involved sa ginagawa ng iyong Diyos ama sa lupa. Everything else will fail. The earth that we know will fail. Pero lahat ng mga ginawa mo para sa Panginoon, ang mga taong naakay mo sa kanyang paanan, yan lamang ang mananatili. At siya ay may katumbas na rewards. Are you there? Kaya ikaw, masakit mang pakinggan ha, pero I pray na ito ay makagising. Kaya hindi ka masayang magbigay, o baka kinokontra mo pa ang pagbibigay. Kaya hindi ka masayang magbigay, hindi ka masaya sa Diyos. Dahil kung masaya ka sa Diyos, gusto mong involved. Gusto mong you are with what your Father is doing. Are you there? In conclusion, ang pagbibigay ng masaya ay nagre-resulta ng pagpapuri sa Diyos. Hindi lamang ang nagpupuri sa Diyos yung mga binigyan. Ganon din yung nakakita ng pag-ibig ng Diyos through the generosity ng kanyang mga anak. Ako'y may mga naimbita ditong first time. First time. Alam mo, hindi nila naalala yung tinuro ko, pero naalala nila kung paano nagbibigay ang mga anak ng Diyos. Nakita nila kung paano tayo pipila para makapagbigay ng ating tithe, seed, first fruit. Nakita nila na hindi nila nakikita dati. At ang sabi nila, wow, bakit ganon? Ito'y patotoo agad sa mga nasa labas
ng generosity ng mga anak ng Diyos na hindi nila nakikita ng basta-basta. 1 Corinthians 9:11-12, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Verse 12, ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Meron tayong gagawin. Sabihin mo, I am a cheerful giver. Okay. Yung medyo hindi mo kilala, ha? Yung hindi mo kasama nang nagpunta dito. Ay, iniisip ko kung gagawin ko ito. Have something. Sabi ni Moses, Lord, anong ibibigay ko? Ano bang hawak mo? Okay. Kung sino man yan, yung nasa likod mo, nasa ano mo, bigyan mo ng kahit ano. Bigyan mo ng kahit ano. Kahit ano. Bigyan mo ng piso. Meron ka na bang nakita kung sino? Tayo nga tayo. Hanap muna ikaw kung sino man, yung hindi mo masyadong kilala. And then, magtabi kayo. Yung hindi mo kilala, sige, bibigyan ko ng time. Yung hindi mo kilala, o kung kilala mo, hindi mo masyadong kilala, lapitan mo. Now, meron ka nang nakita? Sabihin mo, best tayo ha, tayo. Okay. Hindi pwede yung mag-boyfriend pa rin ha, at tunay na, kayo na lagi ang magkasama sa kainan, kayo pa rin, ano? May nakita ka na? Bigyan mo ng kahit ano. Kung wala kang maibigay, bigay mo ang belt mo. Hawakan mo na lamang ang pantalon mo. Kahit anong maibigay mo, tingnan mo kung anong, anything, laging meron. Okay. Sige. Ibigay noong mas matanda muna. Yung mas matanda, ibigay mo sa bata. Bigay mo sa bata. Yung bang iba may nakita? Ay sa akin nakatingin na Hanap kayo. Sabihin mo, oy, tayo. Oy, mga youth, kayo maghanap nga ng medyo adult. Yung mga lola ang inyong hanapin. Yung mga lolo ang hanapin ninyo. Youth. Huwag nga kayo. Hanap kayo ng mga lola. Sige, go. Lakad kayo. I'm giving you time. Okay? Hanap ng mabigyan. Okay. O sige, bigyan mo na. Balitan kayo. Masaya. Masayang tunay. Masaya. Masaya. Ang buhay Kristyano'y nagbibigayan. Ang buhay Kristyano'y nagbibigayan. Walang kahirapan, si Kristo'y kasama. Ang buhay Kristyano'y nagbibigayan. Ang buhay Kristyano'y nagbibigayan. Ang buhay Kristyano'y nagbibigayan. Walang kahirapan, si Kristo'y kasama. Ang buhay Kristyano'y nagbibigayan. Masaya. Masaya. Masayang tunay. Masaya.
Kristiyano'y nagsasayawan. Ang buhay Kristiyano'y nagsasayawan. Walang panghihina, si Kristo'y kasama. Ang buhay Kristiyano'y nagsasayawan. Okay, okay. Ang ating binibigay hindi lang naman material na bagay. Ang pinakamasarap ibigay, alam mo, panalangin. Kuha uli ng kapartner. Ipag-pray mo. Yung isa magpe-pray, tapos yung isa magpe-pray. Okay? Go find someone. Tayo'y cheerful givers. Amen ba? Okay, hanap ng ipagpe-pray. Hanap. Dalawa lang. Dalawa kayo. O ipag-pray muna nung mas matanda yung bata. Okay, pray for him, pray for her. Masayang Yan ang binibigay mo, prayer para sa kanya. O yung isa naman ang magpe-pray dun sa isa. O yung isa naman ang magpe-pray dun sa isa. Okay, next naman, next. Yung isa naman ang magpe-pray. Masaya, masaya ang tunay, masaya. 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 Oh Father God, I declare, kasama ang mga nasa online, all the people here are cheerful givers. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody say,